Biktima lang daw ng mga taong mapagsamantala ang Pilipinang nakatakdang bitayin sa China sa susunod na linggo ayon sa kanyang ina. Minamadali naman daw ng pamahalaan ang pagpoproseso sa requirements para makalipad agad papuntang Beijing ang pamilya nito. May exclusive report si John Consulta. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng sulat na ginawa ng ina ng Pilipina na nakatakdang bitayin sa China sa susunod na linggo. Sa unang bahagi ng kanyang sulat, sinabi niya na noong 2008, nakilala ng kanyang anak ang dalawang individual na nagngangalang Jairus Dizon at Nancy na kanyang nakasabay sa isang pampublikong sasakyan. Nagpakilala raw ang dalawa bilang mga recruiter at hinimok ang kanyang anak para magtrabaho sa ibang bansa. Tiniyak ng dalawa na ligtas daw ang trabaho at malaking sweldo ang naghihintay para sa kanyang anak. Hindi raw nila alam na meron palang iligal na ipapagawa sa kanyang anak. Ayon pa sa sulat, isang mapagmahal at responsabling ina raw sa kanyang dalawang anak ang 35 taong gulang na Pilipina. Mag-isa nitong itinataguyod ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak magmula nung iwan sila ng kanyang asawa. Isa rin daw itong matulungin na anak at kapatid. Siya pa nga raw ang sumasagot ng pambili ng kanyang gamot sa hypertension. At dahil sa kanyang sakit, pinahinto raw siya ng kanyang anak sa pagbebenta ng isda at minabuting mag-abroad na lang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Anya, masakit sa kanila ang nangyari. Biktima lang daw ang kanyang anak ng mga taong mapagsamantala at maaring nalinlang sa malaking halaga na kapalit ng kanilang ipinapagawa para may pangsuporta sa kanila dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala pa rin kaalam-alam ang bunsong anak sa posibleng kahihinatnan ng buhay ng kanyang ina. Sa tuwing nakikita raw ng bata na nagsusulat siya, kukuha rin daw ito ng papel at ballpen upang gumawa rin ng sulat para sa kanyang ina. Gumuguhit din ito ng larawan niya at kanyang ina na magkasama. Sa huli, humingi ng pangunawa ang ina para sa anak na nakatakdang bitayin sa susunod na linggo. Sana raw, kahit sa huling sandali, matulungan ang kanilang pamilya na maisalba ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga anak na umaasang makakasama pa rin siya balang araw. Ayon naman kay Vice President at Presidential Advisor for OFW Concerns, Jejomar Binay, patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para mailigtas ang buhay ng kababayan. Minamadali na rin ang pagpoproseso sa requirements para makalipad papuntang Beijing ang pamilya ng Pilipina. May responsibilidad kami na gumawa ng paraan upang maisalba natin yung buhay ng kapwa natin Pilipino. Aalis ako at dadaling kong personal yung sulat ni Pangulo. John Consulta, GMA News.